Ano ba mga kapatid ang relasyon ng alipin at Panginoon? At sino ba ang Panginoon at sino rin ang alipin? Ang tinutukoy siyempre ng alipin ay tayo kung ating itutulad ang ating sarili at ihahambing sa relasyon natin sa Panginoon. Tayo ay alipin dahil una, ang Diyos ang lumikha sa atin. Anumang meron tayo sa ating buhay, ito'y dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya, kumbaga, gagawin natin ang lahat para sa Panginoon dahil tayo'y mga alipin. At kapag nagawa na natin ito, hindi naman tayo mag-i-expect tayo'y pasasalamatan tulad nga ng sinasabi ng mabuting balita. Dahil tinatanong dito ng Panginoon, pasasalamatan ba at sasabihin sa Kanya na kumain ka na? Hindi. Lahat ay iuutos ng Panginoon. At yun ay ang relasyon natin sa Panginoon. Lahat ng Kanyang iniuutos ay dapat nating sundin sapagkat tayo mga alipin. At kapag nagawa na natin ito, sasabihin lamang natin na tayo ay mga walang kabuluhang alipin. Tumupad lamang tayo sa ating mga tungkulin. Yan ang kababaang loob, mga kapatid, dahil mismo, yan din ang inanyunin pa ng Panginoong Hesukristo modelo para siyang isang alipin natin nung siya'y nagkatawang tao. Yung senaryo sa huling hapunan ay gawain ng isang alipin, yung maghugas ng paa ng mga Panginoon. Tradisyon kasi sa mga Hudyo kapag may bisita, hinuhugasan ang paa pagdating. Kung kaya itong ganitong uri ng kultura at senaryo ay ginamit ni Jesus upang ipakita na siya'y isang abang lingkod na para siyang isang alipin. Hindi siya nag-i-expect na siya'y pasasalamatan ng mga taong kanyang ginawa ng mabuti. At ito mga kapatid rin ang disposisyon na nais ng Diyos para sa ating lahat na mga mananampalataya. Hindi tayo pwedeng magpanggap na tayo'y mga Panginoon sapagkat yun naman ay malaking kasinungalingan. Hindi yun totoo. Dahil ang totoo, tayo yung mga alipin lamang na tutupad sa mga tungkulin kung anong ipinagagawa sa atin. Dahil napakahalaga ng pagsunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Dahil ito'y atas ng pag-ibig. Ipinagagawa niya ito sa atin, una, dahil tayo'y Kanyang iniibig at dahil ito ang makabubuti sa atin. Ito ang magtutulak sa atin upang tanggapin natin ang kaligtasan. Kung kaya, hindi tayo magkakamali kung tayo'y susunod sa Panginoon. Pero kung tayo susunod sa kagustuhan ng mga tao, malamang tayo'y magkakamali sapagkat hindi ganon kaperpekto ang karunungan, ang kakayanan ng mga tao upang makita at mabatid ang makabubuti sa atin. Kahit nga kung minsan mga magulang nagkakamali para sa kanilang mga anak, bagamat gusto ng mga magulang, sila'y palagi rin sinusunod. At ang mga anak ay susunod sa mga magulang. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama palagi ang ginagawa ng magulang. Bagamat marami ring pagkakataon na ito naman ay makabubuti talaga para sa kanilang mga anak. Ang Diyos pa kaya dahil nababatid niya ang iniisip natin, ang damdamin natin, ang saloobin natin, ang nangyayari sa ating kalooban at lahat-lahat na
Kung kaya mahalagang tayo ay palaging nakikinig sa Kanya dahil hindi talaga tayo ipapahamak ng Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos at ginagawa niya ito para sa ating kaligtasan. Yun sana ay paging baon natin sa araw-araw na buhay dahil yun ang tama at makatuwiran para sa ating mga lingkod at alipin lamang.